Sir? Yan ang pinila-pila ng range maker. Yun siya, nagpipilapil na yun. Ito, hindi siya tinabsan na katulad niyan. Pero sa pamagitan ng mechanization, ay ito na. Ito sir, ang biyaya yung amoy nung kinalata waste. Yan. Yan Yan may na. amoy. Kaya sabi ko sa akuan, siguro kung hindi man bukas, Merkulis kung hindi mangingilin, yan ang pinila-pila. Kasi medyo Sunday, yan yung sako para hindi gumuho. Opo. Ang dati kong sinilangan yung may 2 punong Ayan. Indiang sir. yun. Kaya nga lang yun, nandun ang ilog. Yan pa, simula sa shade na yun po, ganyan, nandun ang ilog. Kaya kami nawala dito. Hindi siguro kami magkakagilingan kung hindi. Kami tinabag ng ilog dito. Pero ang ilog dati, siguro 2 kilometers away dito. Bakit pumasok kaya din eh? Ano kaya dahilan? Talaga kami parang itinaboy pumunta ng Kalapan o ano? Ibig sabihin, so parang nag-flooding, ganyan. Nag-flooding, hindi lang flooding kundi yung ilog talagang winas out. Winash out, Winas lumipat. out, lumipat talaga. Ayan. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ito ay naging parang talahiban. After na maging talahiban, binalita ng mga kabarangay ko na pwede nang timbangin. Iniupa ko ng 280 per hour. 280. Nagdumaan na naman ilog. Bumili na ako, nilagyan ko ng diki. Yan na. Para ka ako Dinike nyo na. para hindi pumasok ang tubig. Yan. Pinatanim ko yung mga saging na yan. Tanim na yan. Kaya nga lang, hindi kanila na. Pagkatanim ko sila ng titi badges, yan siguro. Pinunta ako masipag, siya naglalagay ng sako. Ilang hektarya naman to, sir? Ay, ito yung 12, pati yung taas na yun. Ito ay yung kay Mr. Roseo, kay Attorney Roseo Kabatay. Nabili niya na rin? Nabili na namin lahat yan. Hindi kami nagtraktora na rin, ito ay binigay ko doon sa aking pamangkin. Kaysa hihingi sa ng tulong, sige, pero lupa ko. Opo. Yan. So dati yung tatay mo ay tenant ni attorney. Tenant ni attorney. Yan. Ginagawa katiwala. Hindi siya magpahalatang wala siyang alam sa pagkukwenta. Oo. Yan. Ang pinagtatako nga, ako ay pangwalo sa magkakapatid sa Pulsilinandian. Ang bunso pa ang nag-aayos para makuha yung pag-uusap na maging amin yung lupa. Ikaw, sir, ang bunso? Ako bunso. Yan. Yung amin yung traktorang iyan ay 7. Kaya nga lang nandun yung 2 ginagamit doon. Opo. Yung 2 yata kinuha sa Sir, tawag dito. all in all, lahat ng binili mo mga palayan, ilang hektarya na yan? Kulang na 200 siguro ito. 200. Kaya talagang kailangan mo magbili Kailangan ng mga traktora. talaga yan. Kasi kung ito ay babalagbagan ng kalabaw, tatabsan pa yan, papatungan pa. Samantalang ito yung ready na, aayusin lang ng konti. Wala nang damo. Kung sa yung hindi pantay na pagkakagawa ng range maker, hindi ayusin lang naman power. Yan. Medyo maganda ang pagkatraktora nila kasi may parang mahina ang takbo na balot ang dayami. After na kung kakayanin at pabubuo ko yung ipadodrone ko na para sa Herbicide bioenzyme. Bioenzyme. Ano po ang purpose Yun ng bioenzyme? Ang purpose noon, pinalalagkit niya ang lupa at the same time, itong mga dayaming itong sariwa, Bubulukin niya. niya. At saka yung amoy na yan ay mawawala. Yan. Yan ang purpose. Kasi palibase, waste ng gilingan yan,
may alikabok, may mga darak o ano yan. Yun ang umaamoy. Kung iisipin, sir, ko yan ay nandyan lahat ang aking makinarya. Within 1 day, in 12 hectares. Tapos, ito sir ang nagpipil. Tapos ang pilapilay. Ayan. Tapos na rin to. Yan. Yan sir ang ating mapapanood ko na sa Pilipinas. Mapapanood ko na sa Pilipinas. Si Sir Buddy. Yan. Ito sir ang nagkuha ng pilapil. Opo. Asyang gumagawa. Parang yung bilog na yon na pag ano yan, itatabi niya, papantay naman itong bilog. Abante mo tayo. Yan. Yung bilog na yun may tolda. Opo. Ang kumukuha sa ibabaw. Oh. Yan. Yun namang guide na yon, yun ang naggawan para yung lalim. Yun. Mula para pati pilapil mo na sir, mechanized na lahat. Mechanized na. Kung hindi man simento, edi yan na. Kaya nga pag tumubo ang damo, tatabasan na uli, okay gagamasan, okay gaglypro, pagka-glypro, yayabo, nandyan ang suhong, nandyan ang dagan manini, kaya tatago diyan. Yung bulldozer ko yung nandun sa akin dinidevelop na subdivision sa Pachoka. Nakabili ako ng 2 hektarya sa gilid ng Seascape. Seascape yung East Rainbow Subdivision. Ginawa At the same time, ay yung dulo ay Pachoka Homes. Nasa tabi yung akin. Para naka-letter L, itong akin, Palaman. Sabi ko, gagawin ko to subdivision. Parang sa report sa akin kanina nung 2 doon. Tapos na nilang tambakan. Parang nandun na sila sa aking nabiling 1 hektaryang parang beach resort. Dito tayo, sir. Medyo lang may amoy-amoy nga na. Hindi na binibenta na rin yan, yung subdivision. Parang subdivide yun na. Subdivide pa. Subdivide yun na. Para, yun ang diki kong sinasabi. Doon na sila dumadaan. Ayun. Tapos na nga rin sila, Tapos sir. na sila dyan. Bilis ng proseso. Samantalang nung ako ay yung kalabaw, siguro yung layong ito tsaka yung traktora. Siguro yung mga arilangan luang magagawa mo. Siguro mga 10 balikan. 10 dito sa kabila, 10 sa kabila. Ganun katagal yun. Babasagin pa. Ang suyod dati noon 13 talim. Ngayon 30 o 12 feet. Gano'n kaluang yung 12 feet. Kasi traktora na ang tawag dito, humihila. Hindi pa rin natuwid Siguro hinanap ang timbang. Ba't nga sir, hindi niya tinuwid? Yun din niya pinagtataka. Laging billing ko sa kanya tuwid. Kunti na lang humupyak. Ito na lang. Oo. Parehas naman yung dulo-dulo. Yes. Wala tayong magagawa, sir. Gusto ko kasi pag ako'y nagpilapil, diretsuhan lalo na pagka may makinarya. Pagliban dito, diretso. Pag diretso doon, bago pagkatapos, pagka nagbalagbag, diretso din. Pagliban ng traktora, hindi pa ka nandito, pupunta doon para uli punta doon. Pagdating doon, pupunta naman din para punta doon yan. Kinakailangan palaging nasa pag-aaral kung paano gagawin. Yung 200 hectares mo, sir, ilang cropping a year yun? 2 lang ginagawa ko. Tama na yung makapahinga at saka makarelax yung tao ko. Ginagawa ko yung tao ko pagkakatapos ng pag-aani ay aking pinapasyal sa mga sila pinakakain ko, pinainom yan. Ang dami nila, sir. Ilan yung madami talaga. Kasama pamilya. Kasama ang pamilya parang talaga. Fiesta. Parang fiesta. Na-request minsan, nasa isip ko, but ang hinihiling ko yung Red Horse. Ako, bakit ako may mga asawa nga pala nandoon. Red Horse nga ako, hindi pwedeng Alfonso, hindi pwedeng Jean,
Yung bago magsiminto doon, siguro may bagong ani din, may bagong bili ako doon 4.5. Bago may 2.2 ako doon. Bago doon sa bandang likod, yung bago siminto doon sa may Tigkan. At di may 6. Para yung magkatabi doon ay isang 6.2, 6.7 at saka 6. Parang 12 point, ito yung aking bayaw. Kapatid ni Ma'am to. Iyan. Itong sasakyan, ito ang aking sasakyan noong 2007. Oh. Yan. Bilang wala silang ganyan, hindi napasa kanya. 2007 sir, ang ganda pa no? Magbigay ka ng sasakyan sa kapatid, maganda pa. Oo. At inyo 2007, 17 years na. Yung sir na kablong yun ang nag-aayos ng patubig para, yan, masipag yan. Dito sila bumababa, sir? Hindi yan siguro bumababa para pagto-transport. Yan. Ito! Ayan. Kaya sir yan, maganda ang dinaanan. Dahil siya nakababa yung cover. Yan. Ito mo sir, parang binalagbagan na ang pilapil. Yan na. Maganda magpatalaba rin, medyo mababa. Yung isa'y malalim. Ang purpose po niyan para maidapa yung ano? Para mabalot yung dayami sa putik. After 1 week, lalo pagka babumba ko ng bioenzyme, walang amoy ng putik, at the same time, nakakatulong ko ma-decompose ang I-decompose na niya. iyan. Oo. Lalo na pagka ang tubig ganito lang. Yan. Ang point Ibang-iba na rin po yung farming technique ngayon kaysa nung araw nung kayo'y nagsasaka talaga. Naku, mahirap talaga noon. Di halimbawa, inaraduhan mo ng manual. Oo. Susuyudin mo yun. Magagayanan yun at matigas yung lupa. Kumisay natitira ito. Ang tagaliran. Para mabulok siya, gagawin may bibilutin mo yan ng alon-alon na makala may pilapil. Para mabilot yung dayami o kay putik o yung damo matindi sir yung nung una. Yan na siya. Ang pinakakatiwala ko ay nasa na? Nabili ng tinapay. Nabili na. Yun ang overall na katiwala ko. Ang naiiwan naman dito, yung may bitbit na sako. Ayan. Walang oras yung, for example, hanggang Porlaan sila, mga 7 oras o 8 oras. Pero hindi sila maka-eksaktong 8 oras. Eh di, yan ay walang oras. Kaya naman, padalwa na kanyang anak ang nagtatapos ng teacher. Pinag-aral mo yun, sir? Pinag-aral ko naman sila. Ayan. Kasi kaya ako nakikinabang, kaya nangyayari yan ay dahil sa kanila. Yan. Ari naman yung yung may alaga sa Tigkan. Yung siya sabi kong 14.5 at saka 5. Merinda muna. So sabay-sabay po sila pag may ginagawa. Yes. Ang iba ngayon wala. May trabaho siguro ng iba na hindi maiwanan. For example, nag-harvester. Pangalawang putikin. Sir, di ba marami nagrereklamo na hindi kumikita sa palay? Anong take mo doon, sir? Totoo ba yun? Or Siguro yung mga takot gumastos, medyo walang kalamang gaya, saka hindi sila masyadong hands-on sa pagbubukid. Nasa sabungan, nasa sugalan, nasa kung saan. Maaari mangyari yun. Yan. Yan. Hindi kumikita. Kami kasi kung
kaunti ang kita namin sa palay, kami ang nagmi-mill, Oo. ay may kita na kami sa milling, Opo. may kita kami sa dryer, Oo. May kita ka din rin dito Yes. sa kinakailangan parawan ko yung aking traktora, kumikita yan. Oh. Bago ko computein ang yung, for example, yung mga inputs Okay. kasama mechanization. Mm. Bago ko computein yan, kung isang paraan, kung yung 3,000, parawan ko ng 3,000 per hectare. Mm. At di, sa madaling sabi, kumikita na yan. If ever magpapadalwa, kukumputin ko na 2,000 per hectare. Yan. Para magana kasi may maintenance. Mm. May puhunan ako para bilhin siya ang ating equipment. Mm. Yan. Ating So machineries. itong machineries, as it is, kikita siya. Yes, dapat kumita. Yung Bukod ang kita machineries, bukod ang kita ng yung bukid. dito sa palay, sa bukid. Yes. Pero Bukod- gaano ba per hectare, sir? Magkano ang kinikita mo sa bukid Per hectare. per hectare na palay? Overall, hindi ko na na-compute ng totally per hectare. Okay. For example, ako ay nagbenta ng 24 million na 25. Hindi ko na iniisip na ang ginastos ko lang 10 milyon. Ang iniisip ko na pati yung giveaway ko sa mga tauhan ko. Kasi isasama ko na yung mga allowance o pagpapaalo sa kanila. Sa lahat ng ano na yan? Sa lahat na ng 200 bukid ko, yan. hectares po yun, sir. Yeah, for Ganun ka example. mag-compare na hindi Yes. na yung isa-isa. Hindi na isa-isa. Eh kung i-divide ko for example kung 200 yun, kasi 200 ay 500. Ha? Hindi ka 500 yan. Ala, may ano Aba, ka? per hectare 20,000. 20,000. Yeah, huwag na 520,000. So Yeah. dinadaan mo, sir, sa scale. Yes. Huwag bago. mo siyang competent sa per hectare. Yes. Manlulumo ka pag doon sa per Yeah. 20,000 plus may kita yung aking Plus, may yeah. kita yung machineries. Machineries, for example, Ito, tractor. hand tractor, Lahat. transplanter, Transplanter. harvester, lahat. yan, trailer, yan. Pati mga spreader. Yes. Lahat may kanya-kanyang kita sila. Ang spreader, pagka panlabas, ang bayad sa per hectare, 1.8. Pero pagka na-supervise nung magagawa at madalang ang pilapil, 1.5. Yan. For example, within 1 hectare ay ilang pilapil, nag-discount sila. Yan. Yung mga dinaanan, sinaraduhan. na niya. Sinaraduan niya. Yan. Para ma-maintain yung tubig. Paano, sir, kung may tatlo pa ako nag-cultivator, edi kasi yung taas yan, mahigit lang na parang 1.5 lang ang taas. Sa 12 hectares, parang 10.5 ang kanila matatraktora na. Sa 200 hectares, sir, ilan ang tao mo lahat doon? Dati yan 58, kaya nga lang inakuha na ni Rowel ang iba, ni Rena ng iba, siguro mga 34. Maliban yung mga nakaiwan sa bahay. For example, ito ay nakadesignate doon kay Renato Munda doon. For example, yung okay, abot pa pala doon sa Tingkan na meron doon 6 at saka 6.7 kasama yun sa kanya. Pero hindi naman siya ang kanyang trabaho i-monitor kung may insekto, i-monitor kung kulang sa abono, i-monitor niya kami tubig, pero ang tatrabaho yung isang na mag-aabono, mag-i-spray, tatabas for example, siya ay nasama naman siya. Pero sir, yung 10 million na per cropping yun, sir, no? May 10 million per cropping. Wow. Okay na yun? Ayos na yun? Yes, sir. Oo, okay na. Oo. Sobra-sobra. Masaya na doon. Ilan lahat, sir, yung pinag-aaral mo ng mga anak-anak mo, mga farmers mo? Meron ako sa pamangkin na hindi ako anak ang hindi ko magtatrabaho para yung isa ay ang tawag dito sa magpupulis, criminology. Hindi ko alam kung anong dahilan, siguro
Yung medyo panloob na usapan na kaya hindi nakatapos sa gano'n. Basta madami ang pinag-aaral, siguro kung sasampo. Yung pinag-aaral na yan. Medyo malaki. Gusto Every nila. year. Ganun, sir. Every year. Yan. Ela, tingnan mo, maganda. Ang daming ibon, gawa na kulisap. Hindi ba migratory birds yan? Hindi naman. Parang may maliit. Parang yung hindi bumababa. Oo. Yan. Migratory yan. Yes. Pero yung nasa baba, yan talaga yung mga ating natagak na tawag nila Opo. tagak. Pero yung umaangat, parang nawala na yung layang eh. Yun ang local natin bird na kumakain ng mga insekto. Pero talaga yan yung mga dayong mga ibon yan, yung nakalipad na yan. Kung iisipin mo, saan pumunta yung dayami? Oo. Naging putik agad. Linubog niya. Nilubog niya. Pero hindi pa naman nabubunot yan. Linubog lang niya. Yes. Ay kung yan nabalot ang putik, edi mabubulok na siya kasi yan. Kasi talagang nakalubog na siya bago plus may tubig. Bago sasabihin pa nga natin para mabilis ang pagkabulok niya, ay di bubumbahin pa nga ng bioenzyme. Kasi yung lupa lumalagkit. Yung bioenzyme. Bioenzyme na yun. Kailan lang naman yan, sir, no? Kailan lang? Nung ikaw kabataan mo, wala pang ganyan. Wala pa. Parang ngayon lang ako susubok. Maliban doon sa parang yung punla ako. Parang makakatulong na kung ito ay bili ko ng deep well, ang tubig, within 3 to 4 weeks bago ko tamnan, ang dami kong kapapaandar, sabihin natin twice a week. Madaming kalilitro, halimbawa 2 gallon of diesel sa 1 day. Ay kung twice a week, ay di 4 gallon. Kung 4 weeks, ay madami yata yun. 4, di 8 gallon. Gallons. O 4 gallon, 4 liter, equivalent, for example, 60. Malaki-laking Malaki rin yung gastos. yan, pag gumamit ako ng bioenzyme. Yung sir, mami, nandun na sa menu na yun. Bilis, no? Bilis. Kanina, nakatayo pa lahat yan, no? Yes. Ay, pati dun sa kabila. Sariwas. Kanina, ano pa yan? Nakatayo din lahat yun. Sariwa pa ang dayami. Makikita mo yung wala ng dayami. Hindi bali ito na iwang ito. May ligaw na. Pusa ko'y nabunot ng puno. Ayan, dadaanan na yan. Yan. Ito, may binimirinda si Kwan. Merinda mo na ikaw. Hindi ka malalim? Kasarapan lang. Sige. Pawasan mo ng kaunti si Kwan. Yes, oo. Yan ang kaibahan na meron namang manpower Opo. para yung hindi kaya ng traktora, Tao naman. siya tao naman. Yan. Kaya nakakatuwa kung hindi yan range maker, mapapatodo sa kabilang yun may damo. Wala ka nang tatabsan dito, wala ka nang tatabsan sa ibabaw. O medyo may lugong, yun na lang ang lalagyan ng kaunti ng mga may palang ganyan. Siguro bukasan nyo, kaya gayon. Yung lugong na yun, ano? Ayun ang pawas. Yan. Yan ako kay Sir Buddy, ang kaibahan na para mong tinabsan, para mong binalagbagan. Yan. Talagang lambot na ka, ano? Basta na ako, na tubigan na waray. Pabubumbahan ko siguro yan kung hindi man, pero dapat Ilibil muna ang tubig na ha. ilibil mo muna. Yun ang style sir ng bihasa. Opo. Hindi siya dito nagbukas kasi malambot. Kasi pagka doon, matigas yung lupa, hindi guguho. Yun. Yan ang kaibahan ng ating mga sinasabi kong bayani. Bilad araw, nauulanan, para
mag-harvest tayo madami, makapag-produce tayo madaming pagkain. Ito ating mga bayani na nagpo-produce ng pagkain para sa sambayan ng Pilipino. Kasi itong ating mga kababayan sa Pilipinas ay more na bigas ang kinakain. Yung mga tinapay, prutas, ipangkwanlaang kung sa kun aliwan o merienda lang. Ay tayo Yes, sir. sige na, mainit. Apo. Bahala na kayo dyan. Bukan sila bukas. Magbaokan sa Tigkan. Kami punta Infinity. Hindi na ako. Oo. Hindi sa Merkulis na ako eh. Sige. Sige. Kung kinakailangan, sige. Dahil bukas mag-i-spray pa kami kasi sa Bilin. Yeah, okay, Basta sige. ito, tapos ko na ng linggo. Okay, sige. Kanina naman ang makalintan. Mhm. Tapos na rin. Sige. Totally reported talaga yan, oh. Sige, sir. Sir, anong gagawin natin bukas doon sa ano? Infinity, parang kayo ipapasyal ko doon. Pasyal lang. Yes, oo. Kung may, Tapos po, kung may oras pa tayo o hindi, sa labas naman tayo kakain sa hapon. Yan. okay. Sige, Natikman sir. na ninyo yung aming mga pagkain pang araw-araw, ay hindi yun mga panlabas. Pipili na lang tayo kung ano inyong paboritong place, for example. Yan. Sige po. Ang may-ari nito yung ating kasalubong kalako na dati kong sasakyan na Oo, yung Toyota. una. Ay, yung Ayan. kapatid ni Una ma'am. namin sasakyan yon. Dito sila nakatira, sir? Diyan sila nakatira. Meron bahay din sila sa Taysan, Batangas. Minabuti sila nag-abroad. Yun. Ang anak nila ay nasa Singapore, dalawa. Para online ko yung isa, galing Texas. Pero tatawag sa Saudi. Parang sa nagtatrabaho sa BGC yata yun doon. Yan ang kapatid din ni Tita Kayang. Hello po. Para Hello po. busy ka na naman. Oh. Hello mga kulot! Kasali kami din ya. Kain kayo sir. Hi, pero bati. Wala kayo tumatay. Hi, Pugi. Nasaan na mami? Hanggang Ha? wala ang base ang Singapore. Ano po ito, malagkit? Ining anong variety ito? Ng bigas? Vietnam po. Vietnam. Naku. Wala na tayong sarili kundi dinurado nga eh. Sir, kalamansi? Okay na po. Okay na. Talagang kain kasi yung kain madami at kaunti yun na rin. Hindi ba now? Kaya Ayan. damihan na. Damihan na namin. So ito na yung dinaanan ng tractor kanina. So kanina may stock ng palay. Ngayon nakadapa na lahat. Ganun kabilis. Yan yung isang bodega. Diyan tayo nag-dinner nung first night. Yan sir ang aming mga equipment. Yes, sir. Yan. Dami. Yan ang mga... Ito yung garahe niya, sir. Yan ang... dito. Ito. Yan ang trailer harvester. Opo. Mga traktora, nandiyan harvester. Yan. Bukod pa yung nasa kusang area. Yan. Dami. Siya ang tao ko dito. Kasama yun nung mabili ko ito. Di pagka nakakaluwag-luwag kahit tatambakan at ayusin ang bahay. Para naman maganda-ganda ang tayo ng bata. Makapagtanim-tanim. Itong diretsong ito, papagayon na sa amin. Lahat to, sir. Ito, lahat to. Ela, pakita mo. Diyan, John. Lahat yan. Yan, kay sir lahat yan. Bibili lang ako ng prutas. Sir, picturean kita doon sa ano, sir? Yung harapan nung kita yung Bagsik Rice Mill. Ngayon ha? Apo, Sige ho. ay may pupuntahan ka, sir? Bibili lang ako prutas. Pwede sa Unahin na umaga. natin, sir, kasi magdidilim na. Alin ho mas maganda? Picturean na muna kita, sir. Sige ho. Sige. Sunod ako doon, sir. Ay, sir. Kumusta po yung, di ba maraming problema yung rice industry natin ngayon. No? So, hindi lang
buong industry, no? Hindi lang yung farmer, pati miller, pati wholesaler, apektado po lahat. Ano po ang kahihinatnan ng ating rice industry? Siguro hinihikayat ko ang ating pamunuan ng gobyerno sa nasyonal na kung maaari ang mga magsasaka, kinabibilangan ng pagpapalay, paggugulayan, pagpuprutasan, kung maaari magkaroon tayo ng mga regional na pamamaraan. Kung ang Mindoro ay merong kalamansi, prutas, at wala naman ang area ng Batangas, dahil sa iyon ay mga babuya, hog racer, kinakailangan magpalitan kami ng produkto para mabuhay ang lahat ng magsasaka. Kinakailangan sa pamagitan ng mga talento nila, nandiyan ang Department of Agriculture, kung paano nila pag-aralan na umunlad ang kabuhayan ng bawat Pilipino. Kasi kung palagi tayong aangkat sa ibang bansa, sino ang suswertihin kundi ang mga mayan ng mga bansang kinukunan natin mga produkto. Kung nagawa ng bansang Vietnam, Thailand, Taiwan, ang mga bagay na yan, bakit hindi natin magawa? Siguro nandun ang masusing pag-aaral. Ako'y bumibilib sa mga Pilipino sa kasipagan, kanilang talento. Sana pag-aaralan nila at tutukan kung paano umunlad ng sariling kakayanan ng ating mga magsasaka tungo sa gabay ng ating gobyerno para wala nang lumayo at mag-upload pa mga Pilipino kasi nandito na ang kabuhayan pamagitan ng magandang pagpapatakbo ng pamahalaang nasyonal. Kaya hinihikayat ko sa kanila na kung maaari sila ay maging halimbawa para makamit ng bawat Pilipino. Kasi napakahirap sa isang anak, pamilya, mapalayo ang isa, membro ng pamilya. Doon nagkakaroon kuminsan ng pagkakawatak-watak, naliligaw ng landa sa mga anak kasi naghahanap ng kalinga na isang ina o isang ama. Nandun din ang pagkukulang na hinahanap ng isang asawa. Kuminsan naliligaw, naglilipat bahay. Kung maaari may tayo agricultural land, nandyan lahat ang mga bagay, nandyan ang talento, madaming bagay kung paano natin maabot ang mga bagay na ito. Kaya sa mga namumuno, ako'y sumasaludo sa inyo na kung maaari, ang bawat Pilipino ay may kanyang kakayanan, i-training natin sila sa kanilang mga skill, magtayo tayo ng mga dapat na manghikaya tayo ng mga mamumuhunan para may trabaho sila sa pangyayari na napasyadong mapakataas ang ating elektrisidad, kung maaari mapababa natin para yung paghihikayat natin sa mga mamumuhunan ninandiyan. Nandiyan ang ating peace in order, ang ating isulong kung paano natin mapaunlad ang ating bansang Pilipinas. Kasi ang pag-unlad ng bansang Pilipinas ay pag-unlad din ng mga mayan na sa bayan ng Pilipino. Kasi farmer din kayo, sir. May pag-asa pa ba, sir, ang farming natin? Siguro kung babaguhin natin ang takbo ng pangyayari, natututukan natin kung paano umani tayo na katulad ng inaani na aba. Kasi ang tingin ko sa kapwa ko magsasaka ay walang hanggan doon ang pagpupursigi para maabot yung inaabot na iba, katulad ni Pastora na maani ng 250 kaban, si Mr. Danilo Bolos na 17 ton. Kakayanin namin yon with the support ng ating gobyerno, yung masusing pag-aaral ng mga ating mga yung ating mga dalubhasa kung paano natin iti-train ang ating magsasaka, katulad ng wastong soil analysis, wastong paggamit ng bini, wastong pag-organic at pagpapaganda ng ating lupa, ibalik natin ang sigla. Siguro sa pamagitan ng gano'n, ating mapapaunlad at yung presyo ay kinakailangan maging balanse. Ang pagiging balanse noon
ay napapag-aralan nila ang mga inputs, pamagitan ng tulong nila. Kahit sila magbigay ng parehas sa presyo ay kumikita na dahil sa sila may pag-aaral. Pagka ang tao ay yung umunlad, masaya sila, ang ekonomiya ay maganda. Kasi pagka nakakita, may bibili diyan ng sasakyan, may magpapagawa diyan ng bahay, lahat ng bagay na gagamitin niya ay mabibili dahil sa kanilang magandang ginagawa at nag-iinspirado tungo sa magandang buhay. Sir, last na lang talaga. Mensahe mo, sir, sa mga, mensahe nyo, sir, ma'am, sa mga ordinaryong tao na kasi kayo galing sa ordinary din, pero nagawa ninyo na umunlad at makamit yung kung ano yung meron kayo ngayon. Ano po ang mensahe nyo sa kanila para ma-encourage din sila na mangarap din, na makaalis sa kahirapan? Sa aking mga kababayan, hindi hadlang ang kahirapan. Magsikap tayo sa abot natin magagawa. Huwag natin isipin na ang kahirapan ay masyadong mahirap para sa atin. Ang isipin natin na i-exercise tayo sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Kinakailangan natin, ipakita natin na tayo ay nabubuhay na hirap. Ipakita natin yung ating kakayanan na tayo ay makatulong, tayo umunlad kung kakayanin nila at kakayanan natin sa mabuting pamamaraan ng pagsisikap. Gamitin natin ang ating talento, ipanganak tayo ng buo ni walang kapansanan. Gamitin natin ito tungo sa kaunlaran, tiyaga, dedikasyon, pagmamahal sa hanap buhay. Ipakita natin yun katulad ng aming ginawa. Nakakala namin yung lahat ng aming ginagawa ay walang mangyayari, pero kabila ng lahat dahil sa aming pagsisikap, binaya kami ng Panginoon. Kaya hindi ko man tuwairang sabihin na kaming konsularan, pero yun yung subukan at yak na makakamitin nyo hinahangad yung kapalaran. Ang ating gagawin, kung hindi man nangyari sa ating sarili na tayo ay hindi nakatapos ng pag-aaral, pamagitan ng ating pagsusumikap, makapagpatapos tayo ng mga anak. Kung hindi man sa ating sarili umunlad, pagkakatapos sa ating mga anak, sila ang tutulong para tayo umunlad. Sikap at tiyaga. Ang pinakamaganda dyan. Magtutulungan ang mag-asawa. Tapat sa kapwa. Tapat sa kapwa. Masarap kumita ng walang nasasagasaan. Yun ang pinakamagandang. Masarap kumita na nakakatulong ka sa kapwa. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.